Good morning everyone. This is again Professor Vincent Torre Bongolan. Vice President Sara Duterte, iniisa-isa talaga ang paglalabas ng kanyang mga ebidensya upang ang mangyari mga kaibigan ay mag-umpugan ang dalawang kapulungan ng Kongreso. No, ito po yung House of Representatives at ang Senate of the Philippines. Ayan mga kaibigan. Hindi lamang yan. Siyempre, ang Office of the President. Okay mga kaibigan, alam nyo ba, napapansin nyo, ganito yan eh. Ang sabi ng Pangulo, even before, kasama po si Solicitor General Menardo Guevara na tinututulan di umano ng administrasyong ito ni President Bongbong Marcos Jr. ang impeachment. Okay? Isinulong pa rin po ng Kongreso ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayon, nasa Senado na po ang bola. Pero dinidelay ngayon ng Senado sa pamumuno ni Chis Escudero. Sabi ni Chis Escudero, yung impeachment nga dyan sa inyong opisina na binbin ng 4 na buwan. In fact, December 2 nang una ninyong isinampa ang impeachment laban kay BP Sara. Wala kayong narinig. Ngayon, isinampa ninyo, iniakyat ninyo sa opisina ang impeachment February 5. Alam nyo na ngang recess ang Kongreso. Paano kami makakapag-convene ng impeachment? Hindi kami katulad, so ayan po, napakatapang po ng sinabi ni Chis Escudero, ang mga senador daw ay hindi katulad ng mga kongresista na sumusunod sa utos ng House of Representatives House Speaker Martin Romualdez. Okay, ganito mga kaibigan. Na-discuss ko na nung nakaraang video ko kung sino ang nasa likod, kung bakit pinopostpone, bakit dinidelay o bakit pinapatay ang impeachment complaint o ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Ito po ay si Liza Araneta Marcos. Yan po ang nakikita kong dahilan. Kaya hindi tinutuloy, hindi inuumpisahan ang pagdinig sa mga articles of impeachment na iniakyat ng House of Representatives. Di ba malinaw mga kaibigan? Para sa akin ay si Liza Araneta Marcos ang nagpipigil o nagbibigay ng kautusan kay Senate President Chis Escudero. Okay, so wala na pong iba pa. Si Senate President Chis Escudero ay inuutusan ni Liza Marcos. Pangalawa, alam nyo ba kung bakit? Kung inyong matatandaan, noong nagpupuyos sa galit si Vice President Sara Duterte ng manganib ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez. Nagpa-press conference siya. Sabi nga po ni BP Sara, ginigit-git ninyo ako. Okay, tandaan nyo na yun ha. I-research nyo po yun sa YouTube, sa TikTok, yung salitang yun. Yung time na sinabi niya, ginigit-git ninyo ako. Natatandaan mo, binigyan mo ako ng sobre, may written instruction, may video, yung sobre naglalaman ng pera, at ang sabi mo, ibigay ko sa DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. So, ibig sabihin, ang pera na ibinibigay ni Vice President Sara Duterte sa DepEd ay galing kay Liza Araneta Marcos. Okay, sabi pa nga po ni BP Sara, sabi niya ganon, namimigay ka ng pera, hindi ka naman empleyado ng gobyerno. 'Di ba? Namimigay ka ng pera, hindi ka naman nagtatrabaho sa gobyerno. Ganyan po ang pinupunto
ng mensahe ni BP Sara noon. Okay, eto pa mga kaibigan. Balikan ninyo ang Quadcom na kung saan ay inimbitahan bilang resource person itong si Gloria Mercado. Si Gloria Mercado ay Undersecretary ng DepEd at mayroong mga kasong kinakaharap. Nagsusolicit daw ito ng pera gamit ang opisina, ang letterhead ng opisina ni Vice President Sara Duterte na hindi naman po alam at hindi naman po ino-authorize ni Vice President Sara Duterte. So, ibig sabihin, ginagamit ni Gloria Mercado yung opisina ni BP Sara para makahingi ng pera sa mga organisasyon. Okay, eto na nga mga kaibigan. Si Gloria Mercado ay Undersecretary ng DepEd. Siya po ay lumabas sa Quadcom at dito ibinulgar niya, sabi niya, binigyan ako ni BP Sara Duterte ng mga sobre na naglalaman ng pera. Okay, ang tanong mga kaibigan, itong sobre ba na ito na inilabas ni Gloria Mercado sa DepEd ay ang sobre na ibinigay sa kanya ni First Lady Liza Araneta Marcos na naglalaman ng pera? Ito ba yung sobre na yon mga kaibigan? At sabi pa nga po ni BP Sara, mayroon akong written instruction na natanggap. Diba? Sabi niya ganun. Please give this to DepEd. We've known her for long years. Diba? Yung ganun po yung sabi ni BP Sara, na galit. Tapos meron pa sa bandang uli, putang ina mo ka. Okay, so nung sinabi po ito ni BP Sara, pangalawang tanong ko sa inyo, pinabulaanan ba ito ni Liza Marcos? Sinabi ba niyang, sinungaling ka BP Sara, hindi kita binibigyan ng sobre, wala akong iniuutos sa inyo, wala akong instruction sa iyo na ibigay mo, bigyan mo ng pera ang DepEd. Kinundi na ba ito ni Liza Marcos? Nagsalita ba si Liza Marcos na sinabing sinungaling si BP Sara? Hindi. Diba? Hindi. Tahimik siya, diba? Tahimik siya, ibig sabihin, totoo. Totoo at maaaring ang sobrang ito na inilabas ni Gloria Mercado ay galing din kay Liza Araneta. So nagtanim po si Liza Araneta ng isang issue kay BP Sara para masira ang pangalan ni BP Sara. Okay mga kaibigan. Pag-usapan natin ito. Okay. Pag-usapan natin ito. This is not the end. It's a renewed beginning. We invite all citizens, regardless of background or past affiliation, to join us, a powerful and principled opposition. Di ba mga kaibigan, napakalalim ng sinabing ito ni Vice President Sara Duterte. May mga ilang tao ang hindi nakakaalam sa mga pangyayari sa ating bansa na unti-unti nang lumalabas ang totoo. Isa sa mga malalapit na kaibigan ni Pangulong Duterte na si Salvador Panelo ang nagbahagi ng kwento tungkol sa mga gulo nangyayari ngayon sa mag-amang Duterte. Na alam na nito kung sino ang maiinit sa kanilang mag-ama at nahalata na nito ang kanilang pinaplano. Kasabay nito ang pagsiwalat ni Inday Sara sa pangyayari nung nagdaang eleksyon sa dalawang magkapatid na Marcos. Eto, panoorin nyo, may malalaman kayo pagkatapos ng introng ito. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ganito na lang kadesididong pabagsakin at sirain ang mga Duterte dahil naaalarma ang mga ito sa pagbabalik ng kamay na bakal na pamumuno. Ang mga anomaliyang nangyayaring corruption sa gobyerno ay tiyak na mapipigilan ito at maraming ilegal na negosyo ang masasagasaan. Sa oras na magbalik ang mga Duterte sa pwesto ng pagkapangulo at pangalawang pangulo, natiyak na katatakutan ito ng mga korap sa gobyerno na isa-isa itong mabubuwag dahil sa takot na sila'y balikan kaya ginagawa na nila ang paraang ito. Eto, panoorin natin sinasabi ni Salvador Panelo tungkol sa bagay na ito. Pero ang katotohanan dyan, all these things are orchestrated. Political lahat ito kasi talagang ang target nila, mga Duterte.
Because in 2028, ang pinakamalakas na kandidato sa Panguluhan, si Inday Sara. Yeah. Kaya nga, if you remember, as then Chief Presidential Legal Counsel and spokesperson of the President, previous, Duterte, in-advisean ko sila, tumakbo kayong dalawang presidente at vice-presidente. I was the one who launched the Duterte tandem. At napakataas ng kanilang rating nung nakarang halalan. Ha? Kasi ang talagang mataas na rating doon si Inday Sara. Pero for personal reasons, bumaba siya. Alam ko ang dahilan, pero syempre in confidence yun. But nag-slide siya at nag-alyansa with the Marcoses. Yung, in fairness to Bongbong Marcos, ayaw niya naman maging presidente. Ang gusto lang niya, busy. Kaya lang nga, since wala nang tatakbo, ayun. And the reason why, magagalit sa akin yung grupo ng Marcos, pero ang katotohanan, kaya nanalo siya. 5 ang kandidato sa Panguluhan. Lacson, Lenny, Isko, Pacquiao, and Bongbong. Yun ang 4 na binanggat ko, maliban kay Bongbong Marcos, tinitira si Duterte. Di ba? Lahat sila tumira kay Duterte. But not Bongbong Marcos. He kept quiet. In fact, pinupuri niya si Duterte at sinabi niya, pag siya nanalo, he will continue with the policies. So kung kayo mga Duterte, saan kayo pupunta? Eh di syempre pupunta na kayo kay Marcos. Lalo pa, nandun pa yung anak. Kaya siya nanalo. Pero kung itong 4 na ito, hindi bumanat kay Duterte, ang maganda ang laban nila, equal ang laban nila. Kasi pipili ang tao. Ngayon, since umalis si Inday at nag-ambisyon naman itong si Martin, una tinanggal niya si Arroyo, siyempre nag-react naman yung kaalyado, umalis siya. Well, that started the whole hulabaloo about this. Tinarget nila si Inday, kaya pumasok na dyan, after targeting Inday ng confidential funds, binanata na si Digong. After Digong, pinasok na itong si Pastor Kibuloy. Kaya yan ang senaryo. Kailangan talaga kasi gibain nila ito habang maaga pa. Otherwise, may problema talaga sila. Yung congressional meeting, hindi naman tunay na hearing yan. They violate your rights. You cannot even speak. If you speak, they will stop you from speaking. Useless yan. Ako, ang advice ko sa kanya is this. Sabi ko, Mr. President, ang advice ko sa'yo, tumakbo ka muna ng mayor. Dahil kung ayaw ni Basting tumakbo, kailangan mo ang Davao. Pakita mo na you're leading that. Kasi yung Nograles, sinisira siya ng mga Nograles, mga walang utang na loob. Pagkatapos siyang bigyan ng posisyon, pagkatapos siyang hindi ginantihan ng ginagawa sa kanyang paglapastangan nung nabubuhay pa yung ama. Yun, niyayari siya ng gusto. Sabi ko, tumakbo ka mayor. And then, sa 2028, mag-resign ka, tumakbo kang vice president ng anak mo. Pag Duterte, maniwala ka, lahat ng mga kaalyado mo na bumaliktad lahat, babalik sa iyo yan bago magkaroon ng halalan. Bakit? Kasi sigurado kayong panalo. Tandaan nyo, nagsalita siya. Ako gusto ko na magretiro, pero napipersa ako lumabas dahil sa nangyayari sa bansa. Yun ang sagot ko sa tanong mo. Ibinunyag ni VP Sara ang ginawa ng magkapatid na Marcos nung nakaraang panahon na hiningan siya ng tulong upang makipagtandem sa kanila ang mga Marcos. Na kahit ayaw niyang tanggapin ang alok na ito, ay inisip na lang niya ang mga proyekto ng kanyang ama na ituloy sa Davao at kung saan-saang lugar sa Mindanao, na hindi niya akalaing pagkatapos ng lahat ng ito ay ganito ang mangyayari sa kanya. Na hindi niya sukat akalaing masasangkot siya sa isang korupsyon na hindi naman niya ginawa. Hindi ako tatakbong Vice President. Kasi hindi naman napag-usapan yon before the deadline of filing of candidacy. Hindi napag-usapan ang pagiging Vice Presidente. Kaya tumakbo akong mayor. Kasi ano bang pangarap ko sa buhay? Maka 3 consecutive terms na mayor ng Davao City. Yun yung pangarap ko. Tapos, pagkatapos ng filing of candidacy, lumapit na sa akin yung magkapatid na Marcos. Sabi nila, hindi kami mananalo kung hindi mo tutulungan kami sa Mindanao at sa Visayas. Sabi ko sa kanila, okay, sige, dahil maraming big ticket projects si Pangulong Duterte sa Davao City, sa Mindanao at sa ibang lugar pa ng ating bansa na gusto nating mapatuloy. Kaya nga, di ba, tumakbo kami on the platform of unity and continuity
na hindi natin nakikita ngayon na saan yung mga big ticket projects. Wala na lahat. Unappropriated. Oh, so, pag paalisin nila ako dito, or impeach nila ako, hindi kawalan sa akin ang posisyon na Vice President. In the first place, hindi ko naman gusto tumakbong Presidente. Hindi ko gusto tumakbong Vice President. Tumakbo lang ako dahil kailangan mapatuloy yung development projects sa Mindanao, sa Visayas, at sa Luzon. At naisip ko at the time, if I am Vice President, patututukan yung mga proyekto na yon na okay, wala na rin lahat ngayon dahil unappropriated na sila lahat. President, kasi imagine niyo kung ako mayor ngayon at hinahabol-habol nila ako dahil alam nilang pwedeng tumakbo ito sa 2028. Diba? So yun naman, tatakbo ang pera. Diba? So, bakit ko nire-regret yan? Hahabulin nila ako. Alam nyo, kahit matanggal nila ako as Vice President, hahabulin nila ako until the day na maupo sila sa 2028. Mahirap sagutin ang 2028 kasi imagine niyo, pagbaba ko dito, nahulog ako doon sa hagdanan. 'Di ba? Namatay ako bukas. Sayang yung paghahanda ko. Sayang yung paghahanda ko. Dahil ang layo ng 2028. Dapat magplano for 2028 sa 2027 at fourth quarter ng 2026. What your plans of being the next president? Wala akong planong ganyan. Despite yung harassment sa family mo. Yes, ma'am. Wala naman kami, ano ba sinabi nila, huwag kami matakot. Hindi kami takot. Hindi kami takot. Sumasagot lang kami sa kanilang mga atake sa amin. At gusto lang namin ipresenta sa taong bayan ang isang perspective na ginaganito kami dahil we are a threat politically and for power. Kasi ganito yun, sabi ko nga kanina eh. Inisip ko na yan eh. Sinabi ko kanina eh. Kung hindi naman ako tumakbong Vice President, Mayor ako, habulin pa rin ako eh. Hindi nga natin alam kung sinong mananalo nun eh. Kung hindi ako tumakbong Vice President, hindi siya ang President, so likely yung isa ang President. Eh lalo na yun. Kita nyo nga doon, di ba? Tanggalin daw ang how would I protect myself? I hire lawyers, ma'am. Yan na lang naman kasi talaga ang magawa ko. Pero kung makikita nyo, hindi na talaga sila sumusunod sa batas, sa harassment nila. Kung hindi ko naggugustuhan ay yung pambabastos. Yun yun. Pwede naman tayo maghiwalay sa politika eh. Huwag lang maging bastos.